Performative ka bang lalaki? Kung oo, masasaktan ka sa video na ito at wala akong pake. Pero kung may pake ka sa sarili mo, makikinig ka kahit masakit. Ngunit kung wala, hahayaan kitang bumalik sa buhay mong performative hanggang sa mapagod kang mag-perform at unti-unti kang maubos sa demand ng mundo. Dahil maraming lalaki na kagaya mo ang hindi talaga nabubuhay. Nagpe-perform lang sila. Nagpo-post para mapansin. Nagpapakita ng lifestyle para kainggitan ng iba. Nagpapanggap na walang pakialam para magmukhang confident. Nagpapanggap na busy para magmukhang high value. At minsan, pati ang self-improvement ginagawa nila para lang may maipakita sa tao at hindi para tunay na magbago. Sabi ko naman sa'yo masasaktan ka dahil masakit aminin na baka ang taong buong buhay mong pinuprove sa mundo na ikaw ay hindi naman pala talaga ikaw. Ngunit alam mo ba, kapag tumigil ka sa pagiging performative mo, may kakaibang nangyayari. Hindi ka lang basta nagiging mas confident, magbabago rin ang paraan ng pagdidesisyon mo, magbabago ang quality ng relasyon mo, magbabago ang mga priorities mo, magbabago ang estado mo sa pera, trabaho, babae, social media at maging sa sarili mo. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang humingi ng permiso para maging ikaw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na bagay na nangyayari sa isang lalaki kapag tumigil na siyang mabuhay para sa crowd at nagsimula na siyang mabuhay ayon sa sarili niyang standards. At lakan, kailangan mong maintindihan ito ngayon dahil habang busy kang nagpe-perform para sa ibang tao, may totoong buhay ka na sinasayang sa likod ng performance mo. Kaya kung handa ka nang marinig ang mga bagay na ito, mag-subscribe ka na at makinig ka hanggang dulo. Ang unang nawawala kapag tumigil kang maging performative ay yung addiction mo sa approval. Dati, bago ka gumawa ng isang bagay, iniisip mo muna kung anong sasabihin nila. Magugustuhan ba nila? Mapapansin ba nila? O maiinggit ba sila? At ang hindi mo namamalayan, ibang tao na pala ang unti-unting nagdidikta ng buhay mo. Napansin mo, hindi mo kailangan ng kadena para maging preso ka. Dahil minsan, sapat na ang opinyon ng ibang tao para magmukha kang alipin nila. Kapag performative kang lalaki, kailangan mong panatilihin ang image mo sa mga tao. At ang image mong yan, mahal ang maintenance niyan. Kailangan mong patuloy na patunayan na successful ka, patuloy na ipakita na masaya ka, patuloy na magmukhang confident, patuloy na magmukhang busy, patuloy na ipakita na may pera ka, patuloy na ipakita na maraming babae ang interesado sa iyo, at patuloy na ipakita na nananalo ka sa buhay. Nakakapagod yan dahil hindi ka lang basta nabubuhay, mine-maintain mo rin yung fictional character na ginawa mo para sa audience. Ngunit kapag tumigil ka, biglang lumuluwag ang buhay. Hindi mo na kailangang bumili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan para lang magmukhang successful. Hindi mo na kailangang mag-post ng bawat achievement mo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Hindi mo na kailangang gawing content ang buong buhay mo. Privacy becomes protection dahil hindi naman lahat kailangang makita, malaman o ipaliwanag. At dito mo marirealize, a simple life with direction is more powerful than a complicated life built for appearances. Ito ang pinakamalaking problema ng isang performative na lalaki. Wala siyang sariling sukatan o standard. Ang standard niya ay kung ano ang trending, kung ano ang impressive sa social media, kung ano ang sinasabi ng influencers, kung ano ang ginagawa ng barkada, kung ano ang lifestyle na mukhang desirable, kung ano ang body na trending, kung anong career ang may status, at kung anong babae ang nagbibigay ng validation. Kaya pabago-bago rin ang identity niya. Ngayon gusto niya maging entrepreneur, bukas gusto niya maging fitness guy, sa susunod gusto niyang maging sigma, pagkatapos gusto niyang maging rich guy. Hindi dahil iyon ang mga gusto niya lang yung imahe ng mga yun. Ngunit ang isang lalaki na tumigil na sa pagiging performative, unti-unting nagkakaroon ng standard yan. At kapag may sarili kang standards, hindi mo na kailangang sumabay sa crowd para malaman kung tama ka.
Kapag performative ka, mabagal kang magdesisyon dahil lagi mong iniisip kung paano tatanggapin ng ibang tao ang desisyon mo. Kumbaga, ibinibigay mo na sa ibang tao ang trabaho na dapat ikaw ang gumagawa. Pero kapag tumigil ka sa pagpe-perform, nagbabago ang lahat. Ikaw na rin ang nagdidesisyon para sa sarili mo. At minsan, ang tamang desisyon ay hindi nila magugustuhan. Minsan, kailangan mong humindi, umalis, o mawala ng kaibigan. Minsan, kailangan mong tanggihan ang opportunity o magsimula ulit. Ngunit kung ang buong identity mo ay nakabase sa approval, hindi mo kayang gawin lahat yan. Pero ang lalaki na may sariling standards, kaya niyang tumayo mag-isa dahil hindi niya kailangan ng crowd para maging sigurado sa sarili niya. Ironically, kapag tumigil kang magpanggap na attractive, nagiging mas attractive ka. Kapag tumigil kang magpanggap na confident, mas nagiging natural ang confidence mo. Kapag tumigil kang magpilit na maging mysterious, mas nagiging composed ka. Kapag tumigil kang maghabol ng atensyon, mas nagiging valuable ang atensyon mo. Alam mo kung bakit? Because people can feel when you are performing. Yung sobrang lakas tumawa para mapansin. Yung lalaking laging nagkikwento ng kung gaano siya kagaling. Yung lalaking bawat conversation ay ginagawang opportunity para ipakita kung gaano siya ka-successful. Yung lalaking laging may kailangang patunayan. Nakakapagod yan kasama. Pero ang lalaking secure sa sarili niya, hindi nagmamadali. Tandaan mo, real confidence doesn't scream, it doesn't beg, it doesn't perform, it just exists. At kapag hindi mo na kailangang ipakita kung sino ka, mas malinaw na nakikita ng tao kung sino ka talaga. Bilang isang performative na lalaki, kapag tinanggal mo lahat ng performance, alam mo kung ano lang ang matitira. Ikaw lang ang matitira. Hindi yung Instagram version mo. Hindi yung version na gusto mong magmukhang successful. Hindi yung version na gusto ng babae. At hindi yung version na gustong hangaan ng barkada mo. Kundi ikaw lang. At doon magsisimula ang totoong buhay mo. Dahil kapag wala ka ng audience na kailangang i-impress, wala ka na ring excuses. Wala ka nang mapagtaguan. Makikita mo kung disiplinado ka ba talaga. Makikita mo kung may direction ka ba talaga. Makikita mo kung mahal mo ba talaga ang ginagawa mo. Makikita mo rin kung sino talaga ang mga kaibigan mo dyan. At makikita mo kung anong klaseng lalaki ka kapag hindi mo na kailangang mag-perform. You become a man with a life of his own. At yun ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng performance. Ang tunay na respeto sa sarili. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.